Hi Kagala! Andito naman ang inyong pambansang Kagala na si Sir O1. For today's video, mag-iikot lang tayo. Meron lang tayong pag-uusapang topic. Na-miss ko kayo dahil sobrang tagal natin na nag-uulan itong nakaraang linggo. So ngayon lang tayo naging available para makagawa tayo ng mobile podcast ni Sir O1. So pag-usapan natin yung mga dapat natin gawin pagdating ng mga kalamidad tulad ng pag-ulan, ng mga earthquake, pagdating ng mga sunog, di ba? So ano mga dapat natin gawin pagdating sa mga ganitong kalamidad na mangyayari at ma-experience natin? Okay. So dapat meron tayong tinatawag na 72-hour kit. Okay? Ang 72-hour kit, ito po ay 3 days survival. So jump kit nyo yan para makasurvive kayo. Lagi nyong iisipin na meron kayo dapat na jump kit or survival kit na nandyan lang sa loob ng bahay nyo. So preferably dapat yan ay nasa may kama, katabi lang ng kama. Para just in case po na mangyayari ang sakuna, andyan na po yan sa kama nyo, sa tabi ng kama nyo. Pag tayo nyo, mabibitbit nyo agad yung inyong jump kit or pwedeng backpack yan na tinatawag. Okay? So ang 72-hour kit guys, kailangan po natin yan para po talagang malaman natin na tayo ay makakasurvive na 3 araw. Dahil lagi natin iisipin na walang darating na tulong. Just in case po na nagkaroon tayo ng the big one. Okay, yung big one natin. Kasi maaring buong Pilipinas or buong Luzon, pwedeng magkaroon tayo or ng mismong Metro Manila ay magkaroon ng big one. Diba? So, kailangan lagi nyo isipin na walang darating munang tulong within 3 days. O, sa loob na 3 araw, walang darating na tulong. Kasi abala lahat ang mga local government natin. No? Pero, siyempre, sa iba't ibang local government naman, may mga nakahanda na naman tayong mga evacuation area. Pero, paano kung mismong evacuation area natin ay epektado din? Diba? So, walang madaanan ang mga rescuer. So, kailangan talaga nating isipin na meron talagang 3 days tayo na makakasurvive na walang darating na tulong. O, ano-ano ba ang dapat nating i-prepare para sa ating 72-hour kit na yan na tinatawag? Una, siyempre meron kang backpack. Diba? Yung lagayan ng mga gamit, kailangan meron yan. Pwede kayong bumili niyan sa mga school supplies o kaya sa mga ibang mga camping gears na pwedeng waterproof. Kung wala naman, pwede nyo naman din lagyan ng plastic yung inyong bag para talagang totally na hindi siya maapektuhan ng ulan. Diba? So, una, meron ka ng lagayan ng mga gamit mo. Pangalawa, meron ka din tinatawag ng mga documents mo. Yung documents natin, syempre, ano-ano ba yan? Nandyan yung pagkakakilanlan natin ng buong pamilya. So, yung birth certificate, marriage contract, di ba? So, yung mga TOR ng mga bata. So, kasama yan doon, yung mga documents natin na nakalagay dyan. So, kapag dahil digital na tayo ngayon, guys, yung mga Kagala, pwede nyo i-scan copy na lahat yung mga documents nyo, pati yung mga driver's license nyo, passport, lahat ng mga government IDs nyo, i-scan nyo na back and forth, back saka front, di ba? So, lahat yan, i-scan nyo na and then send nyo na sa email nyo. Or pwede nyo i-send sa cloud para talagang totally meron na kayong kopya. Tapos, papagawa na lang kayo sa notaryo ng loss or, di ba? Para makakuha ulit kayo ng certified true copy. Yan, di ba? So, documents na yan. Pangatlo, yung mismong mga medicines nyo. Halimbawa, meron po kayong mga maintenance. Yan, kailangan meron tayo ding mga reseta niyan. Meron din po kayong waiver na nakalagay dyan at yung mga kailangan nating gamot. So, ano-ano ba yung mga gamot? Siyempre, sabi ko nga, maintenance medicine. Pag sinabing maintenance medicine, ito po ay
pertaining sa iniinom ng mga merong hypertension, may diabetic, 'di ba? Yung mga ganyan po. So, lahat po 'yan kailangan natin na meron kayo niyan. Tapos sa mga bata, kasi pag ganyan pong mga tag-ulan or biglang nagpanic, siyempre tataas din po mga problema niyan sa katawan. So, kailangan meron din kayong mga paracetamol na para sa ubo, sipon, lagnat, 'di ba? Huwag nyo lang din pagsasabayin yung paracetamol na para sa ubo, tapos lalagyan nyo siya ng pain reliever. Bawal po yun. Okay? So, kailangan sundin din natin ang prescription ng doktor. Siyempre, yung mga anti-diarrhea, kasama din yan. Yung mga antihistamine, yung mga pang ubong allergy, skin allergy, food allergy. So, dapat meron din kayong mga antihistamine yan. Di ba? Saka yung mga pambiyahilo, yan, yung mga biyahilo na medicine, dapat meron tayong mga ganyan na pangkontra natin sa atin, just in case na kailangan din po, 'di ba? Saka yung pwede kayong magtanong kung saan nakakabili ng mga tablet na panlinis ng tubig, just in case na wala po kayo sa syudad na nangyari yan, nasa ibang lugar kayo. So kailangan po yan, meron din kayong mga panlinis ng inyong iinumin na tubig. Okay, pag hindi kayo sanay sa mga tap water. Pero for sure kapag mga ganyang mga baha, 'di ba? So madumi ang tubig natin. So kailangan meron tayong mga pang-purify na tablet para diyan. Okay? So kasama po 'yan sa mga kailangan nyo i-prepare. Siyempre, susunod diyan is yung mga panggabi naman natin, panggabi. So ano-ano ba yung mga panggabi na kailangan nyo ring gamit? 'Di ba? So flashlight. So, meron kayong flashlight na rechargeable and USB type. Meron na ngayong ganyan. Meron din tayong radio. Yung, 'di ba? Yung portable radio na rechargeable din 'yan. Saka yung kumbaga pwede na rin yan na solar. May mga ganyan tayo ngayon. Okay? Para kumpleto na po yung inyong mga gamit just in case po na kayo ay magkakaroon ng problema. And then, kailangan mo rin ng pagkain. Ano ba yung mga pagkain? Mga easy open can lang. Di ba? Delata ang tawag po doon. Yung madali na, hindi na kailangan ng can opener. Easy open can para makatagal po kayo. Usually, mga gagawin nyo sa mga per individual to na bag is meron kayong 555. So, ano yon? 5 kilong bigas, 5 noodles. O basta lahat, gawin nyo tigli 5. 'Di ba? Na tinatawag kayang 555. So para lang po talaga na makasigurado tayo. Kasi kung yan lang ang gagawin mo pansarili mo, paano naman yung kasama mo, 'di ba? So dapat bawat bag meron. Alam po natin medyo mabigat po ito, pero kailangan po natin gawin, no? Then tubig, at least meron kayong 3 liters. So bili kayo ng tigi 1 litro para medyo magaan lang, kasi mahirap din bitbitin yung malaki na galon, 'di ba? So tatlong bote na litro, pwede na yan. Okay? Para lang meron kayong stock. So napaka-importante po niyan, guys. Tapos syempre may mga bandages kayo pag nasugatan, 'di ba? Mga gasa, Providon iodine. So yan po 'yon. Tapos mga damit, syempre wag kalilimutan kasi for sure magpapalit kayo ng damit, 'di ba? So mga extra clothes lang, pati mga underwear nyo, pati yung inyong mga hygiene, diba? Toothbrush, toothpaste, deodorant, yan, kailangan po natin yan, okay? Para lang po kumpleto tayo. Sa mga matatanda, baka gumagamit pa ng diaper o underpad, so kailangan po natin yan na meron din tayong mga gamit na ganyan. Tapos, just in case naman po din na nandyan na kayo sa ibang area na hindi kayo nakarating sa mga evacuation area, meron din kayong panluto, 'di ba? Meron kayong panluto kasi nasa bag na naman yan, mga portable na lahat ngayon Yung mga pang-butane, yung ginagamit po sa ating butane gas, yung ginagamit sa mga pang-samyupsal, yan, meron, pwede mong gamitin yon kasi bibili naman na kayo ng butane. Or pwede kayo bumili sa mga camping outdoors na mga bilihan talaga na may mga portable, mas maliit pa doon sa pambili natin ng mga panggamit sa samyupsal na lutuan. So meron tayong nabibiling mga ganyan, no? Marami pong bilihan yan, lalo na yung mga nagka-camping. Okay, tent, pwede rin kayo ng tent just in case abutan kayo na nasa labas kayo, nasa ibang lugar kayo, para meron na kayo, mabuhay kayo talaga within 3 days. Pero sa mga
ibang local government naman po, meron tayong evacuation area. Kung hindi na apektuhan ang evacuation area, then meron kayong mga camping doon. Kumbaga may tent na. Meron kasing camp managers dyan. Pagdating nyo mismo sa evacuation area, lilistan nyo po yung pangalan nyo, ng buong pangalan ng pamilya, and then yung mga camp managers para po mabigyan kayo ng tamang pagkain kasi susuplayan kayo ng pagkain doon. Talagang supplied kayo ng local government. So sa amin, ganun po nangyayari. Supplied po talaga. So walang nagugutom po sa mga pamilya pagdating sa evacuation area. And then syempre, wag lang po kayong maselan kasi lahat po yan ay merong mga syempre kung nasaan yung eskwelahan, may mga CR po ng bata. So totally, maraming gumagamit. So wag po tayo maging maarte ha. Kasi talagang maraming gagamit yan. So magdala na rin kayo ng mga toiletries nyo. Just in case po na meron kayong ganyan. So yun naman po, mga basic lang naman yung sinabi ko. Pero kung gusto niya pong matutunan pa iba't ibang mga klaseng 72-hour kit na yan, pwede kayong umattend ng mga training sa iba't ibang mga training institution or training providers, di ba? Para po talagang matuto kayo. At wag din yung kalilimutan na umattend ng mga training ng mga basic life support training. Ang basic life support training po ay pagbibigay po ito ng magandang training sa inyo just in case nagkaroon po ng mga cardiac arrest ang pamilya nyo. Isa sa mga pamilya natin, miyembro ng pamilya ay nagkaroon ng cardiac arrest. So marunong tayo na magbigay sa kanila ng tulong, di ba? So yung pagsi-CPR, yung tinatawag ng cardiopulmonary resuscitation. So napaka-importante po niyan, di ba? Pati yung choking, kailangan ng choking, yung mga nabibinlaukan. So at least marunong po kayo. Mga basic naman po 'yan. Kaya nga tinawag na basic life support training para matuto kayo. Each family dapat marunong. Pwede din kayo magtanong sa mga barangay, meron po sila mga pa-free training niyan. Or kung hindi, talagang kailangan yung mag-enroll sa mga training providers na nagbibigay ng mga ganyang training kasi iba po talaga ang well-equipped kayo. Okay? Pagdating naman sa bahay, guys, yung mga bata, yung mga may edad na, syempre, kadalasan sila mami at daddy, nasa trabaho, naiiwan talaga dyan yung kasambahay, saka yung bata, di ba? So kung wala namang kasambahay at medyo okay naman yung mga bata, turuan din natin sila kung anong gagawin pag may earthquake at paano din gagawin kapag nagkaroon ng sunog sa malapit sa bahay o mismong sa bahay mismo. So tinuturuan din natin sila kung paano gawin yan. Pero wag nyo rin kalilimutan magkaroon ng fire extinguisher, guys. May mga nabibili ngayon ng mga portable. As in, maliit lang talaga siya. Parang sprayer ng insecticide lang yun. May ganun nabibili ngayon mura, mga tig to 200 something. Diba? So 200 pesos something lang yun. Pwede na rin yun. Pero kung talagang gusto nyo ng fire extinguisher, yan, pwede kayo magtanong sa mga BFP, sa Bureau of Fire Protection, para makabili kayo kung saan pwedeng bumili ng mga fire extinguisher. Okay? Importante yan, lalagay niya sa may bandang lutuan. Diba? Marami pong training, guys, na kailangan nyong matutunan. Kasi kaya ko sinasabi to, para lang lagi po tayong handa, just in case po dumating po yung mga ganyan sakuna. Katulad itong mga nakaraang tag-ulan, di ba? So, kasi malapit kami sa ilog, so may mga levels of water level kami, di ba? And mga warnings para may alert system kasi sa amin. So, pag nagkaroon ng mga ganitong metro na ng tubig, kung gaano kataas, nandyan na para mag-ready. Tapos nagkaroon ng mga second level para lumikas, di ba? Tapos yung iba naman forced evacuation. So may mga ganun po kami. So sana sa lugar nyo meron din kayong ganyan, no? Pero kung wala, sabi ko nga, maganda na po ang may alam at mag-prepare po tayo. So malaking tulong po itong nasasabi ko sa inyo regarding sa mga 72-hour kit natin na basic lang. Marami pa to, guys, marami pa matututunan. Kung maaari lang, pwede rin kayong manood sa ibang mga YouTube channel paano how to do o prepare yung mga 72-hour kit, yung mga kailangan natin, di ba? So importante makapag-prepare kayo. Hindi pwede yung kung kailang mayroon na nangyayari saka pa lang kayo magpe-prepare. Wala na. Ang pinag-uusapan natin dito yung preemptive, di ba? Kailangan bago pa dumating yung sakuna, may naka-ready ka na. Katulad sa bahay namin, may backpack po kami. Nandoon yung mga damit ng bata, yung documents, naka-ready na siya. So anytime pwede naming hunusin yon. So syempre weekly titignan mo ulit yung supply mo, tignan mo ulit yung mga damit, baka mamaya medyo nag-iiba na amoy ng damit, so laban lang, palitan ulit, di ba? Yung mga gamot naman na nabili nyo, dapat po
tignan nyo rin yung expiration date. Baka mamaya expired na, di ba? So, yan ang napaka-importante kapag tayo po ay mag-prepare ng 72-hour kit natin. So, pwede kayo mag-prepare ng documents, medicines, bag, 'di ba? Yung bag nyo, lagay nyo muna yung documents doon, yung medicine, pati yung mga damit. And then yung isang bag para sa mga pagkain, para yun lang yung bibit-bitin nyo. So, 2 bag po yung laging nakalagay. Kasama na yung tubig doon sa bag na yon. Okay? Pati yung mga toiletries nyo. So, each individual or each member of the family ay meron pong 2 bag na dapat na nakaalat sa kanya. Okay? Backpack lang, hindi naman kasi nga, kapag merong kayong local government na mapupuntahan naman nyo sa area nyo, kadalasan naman, supplied naman kayo. Pero mas maganda pa rin na meron kayong dala. Kasi minsan, siyempre, pagdating ng pagkain, ang susupply naman sa inyo, breakfast, lunch, dinner, di ba? Pag may merienda, wala namang ganon. Unless na may mga politiko na talaga nagbibigay din ng donations para sa atin. So, importante po yun. Okay, mga kagala? So, yan po. Na-miss ko lang kayo at matagal tayong hindi nakapag-podcast sa ating mga CS at yung mga biyahe natin. So far, ito nag-iikot-ikot lang tayo. Papunta rin ako sa isang meeting at mayroon din talagang kailangan gawin. Pero yun lang ang ma-advise ko guys, no? Mga kagala, mabuti na pong mauna na tayong makapag-prepare, makapaghanda kaysa po abutin tayo ng sakuna. Di ba? So, yun po. Huwag niyong kalilimutan lang po itong ating podcast. No? Paki-like, share, subscribe yung ating YouTube channel na Sir Owan. Pakikalat na po iyan. And then, yung page din po natin ng FB, paki-share na rin po yan para updated po kayo. No? Para lahat po ng ating ginagawa ay makikita nyo. Okay? So, again, maraming salamat po sa mga supporters sa atin na for the past few weeks umabot din tayo sa mga magandang review, and hopefully po tumaas pa tayo, at wag po niyong kalilimutan na suportahan ng ating channel na si Sir Owan. Okay mga kagala, ride safe and stay safe mga kagala. God bless. Ciao.